Kajay, dumating na yung ibon. Eto, MacArthur. Hintay ko na lang pumasok. Woo! Yes! Yo, what's up mga kalapatids? For today's video, liwanag ng konti. Pupunta tayo ngayon sa nag-daybird ng MacArthur 13th PHA MacArthur race. Daybird siya ng North Sector. Pupuntahan natin si Jojo Santos. Samahan niyo ako at i-interviewin natin siya. Malapit lang naman siya rito. Tara, let's go! Yan o, nagpaparenta po siya ng mga chairs and tables, tsaka videoke, tsaka tent. Dito po tayo ngayon sa bahay nung nag-daybird ng MacArthur North Sector. Sana all. Ito po yung video na Ano? yan po. Dito po siya tumatakbo noon. Yan po yung video na yan dito. Yes, may ibon na po tayo. Yes! Woo! Tapos dito po siya nagtatakbo. May ibon na tayo, MacArthur. Kaya nakialam na tayo. Wala pa yung may-ari ng Ayan po, ibon. Woo! Ibon, MacArthur. po, dito po siya umakyat. Tapos dito sa gilid. Ayan. Ito yung landing board. Ito yung sikat na landing board nung oras ng abangan na yun. Ayan, dito siya nagsisigaw ng Kajay, dumating na yung ibon! Eto, MacArthur. Yes! Ayun. Hintay ko na lang pumasok. Diyan yun, di ba? Ayan yung kanyang tropa. Yes! Bababa na tayo, baka makakita tayo ng mayari. Hindi pa tayo nakikita. Ayan po yung mga ibon niya. Ayan, mga stock bird. Tapos yung mga breeder niya, ayan. Yung mga breeder niya. Ako, napakagaganda. Ayan po. Mukhang may bagong mga pansalang na naman siya. So wala pa rito si Jojo Santos. Ayan. Pitas muna tayo ng mangga para may merienda tayo. Ayan. Kasama ko si Walden, ang kanyang sanggang dikit sa oras ng pangangailangan. Yan po, ito po yung parandahan niya. Yan po siya nagpaparonda. Tingnan nyo naman, ganda ng pwesto ng loft niya. Tapos ayan dun siya nag-aabang. Yan po ang kanyang loft, mga kalapatids. Simple lang, pero tumutuklap ng MacArthur. Ito, meron pa pala siya dito mga breeder. Ayan yung mga alas niya. Ayan. Ayan yung mga alas niya. Ayan yung mga tumutuklap ng ulap. Ayan o, may papisana pala oh. Ganda ng kulay. Para siyang
Ano kulay nito? Basta itim na may brown. Hindi lang kita sa camera pero ito talaga kulay na. So hintayin natin si Ka Jojo mga kalapatids. Bumili yata ng pangpapakain sa atin eh. Okay, teka lang ah. A few moments later. Mga kalapatids, so pupunta rin daw pala ngayon dito si Birdie Birds. Yung pong BBC Birdie Birds Cup. Pamaya makita natin dito si Birdie Birds. So busog na yung utak natin mamaya sa pagtatanong sa champion. Busog pa yung tiyan natin. Ayan na. Ayan na, paparating na si ano. Ayan na po yung si Mr. Daybird. Mr. Daybird. Ayan po, papasukin muna natin siya sa bahay nila kasi init na init po yan. Ayan, nagtatanggal pa po ng sapatos sa paa. Yan yung darling. Yun no. Hi madam. Shout out sa lahat. Kayo pa lang, wala pa. Kaming dalawa lang talaga. Lalagay. Ayan pa, may dala pa pong si Madam Abby ng soft drinks para tigisa kami ni Walden. Okay, thank you, Tita Abby. Maraming salamat. Alang yelo? Alang yelo? Ay, joke lang. Alam mo naman, pala biro tayo eh. Kabiruan din kasi natin yung darling ni Mr. Daybird, kaya nabibiro natin ng ganun. Ayan o, daming mangga. May masarap ng gantong ano, tapos maglalagay ka ng duyan dito, o kaya papag. Tapos ano, tapos wala kang trabaho, ayun. Mahiga ka na lang sa papag maghapon. Nakikita nyo po, may loop din po dyan. Yung nagkakalapati po dyan ang pangalan Ryan Mangolabnan. Malupit din po yung nangangalapati na yun. Ayan dito po, dito sa miyan na yan. Malupit po yung nagkakalapati doon. Sa susunod na buwan nga magpapasuksok tayo doon eh. Kasi mababangis ang mga kalapati doon. Umorder na nga ng MacArthur ring yan eh. Tapos hihingi tayo sa kanya ng kalapati. Ito, malalupit din ang mga kalapati niyan. Burautlop. Burautlop daw, burautlop. Pero may rekta po yan sa mga ano, sa mga gumugulong din. Kaya po, yan po. Alam ba? Alam na alam. Ayan po, ilang buwan na. Eh, ganun pa rin, gulong. Gumagaya po sa amin, sama-sama kaming Gulong gumugulong. na ng gulong, wag kang hinto. Hindi gulong ang tawag doon. Ang tawag doon, donate. Hindi. Dati, ginaganyan mo kami, kumakain tayo. Amen yan. Sariwang gulay para healthy. Sarap. Ayan. Ayan. Sarap naman nito. Oh. Ayan o. Kanin na may Tigil-tigil sa tayong talog. Dati tinatagal ang strip nung ano, nung mustasa. tasa. Sarap nito, may buro. Ayan tayo. Ayan, kukunin daw ni Mr. Daybird yung buro. Ngayon siguro madadagdagan ng viewers ko kasi gumamit na tayo ng mabibigat na player. Tapos mamaya dito pa si Birdie Bird, so di ba? So, sana dumami ng viewers natin. Tapos mag-subscribes na rin kayo. Ayan o. Tapos click nyo yung bell icon. Ting ting, ganun. Tapos lagi nyo panoorin kahit na nabubuisit kayo sa pagmumukha ko, panoorin nyo pa rin kasi kailangan kong kumita. kailangan ng pera. Hindi na ako matanggap sa trabaho kasi daw overage tapos mataba. Kaya parang awan nyo na, panoorin nyo na yung video ko. Panoorin nyo lang sa Coleng's Love TV. Subscribe and like and share and follow and lahat, basta lahat. Pero YouTube lang naman meron. Alright, kakain muna kami. A few inches later. So, ayun nga kakatapos lang po namin kumain. Kasama na po natin yung si Mr. Daybird. So, Mr. Daybird. Oh. Anong oh? Anong oh? So, ayan po mga kalapatids, no. Kaharap po natin ngayon si Mr. Daybird ng 13th PHA MacArthur Race. Tatanungin natin siya na hihingi tayo ng mga konting tips kung paano ginawa niya sa karera na yan. Kasi yung ibon na yon, nakatop siya ng alin. Tapos tinigil ko na siya.
2 weeks bago MacArthur, nagtotos ako para yung ibon hindi siya tumaba. Bali nagtos ako ng 2 weeks before MacArthur. Malapit lang naman yung tos ko, hindi naman kailangan yung sobrang layo. Importante lang yung ibon Mapagpag. mapagpag tsaka ma-stretch yung muscle niya. Ayan. So sa bloodline boss, Yung bloodline na yon, bali sa tropa yon kay bro J. Kasem ng Quezon City. ayan. Bali sinuksok niya sa akin yon. Ang line ng ibon na yon, De Rosa Blonde Cross Berkamen. Nagpapanalo talaga yung mga ibon na yun sa yung mga ibang club. Salamat din sa utol ko na nagpalaro sa akin dito sa Pampanga. Pinalit tayo mag-champion sa PHA MacArthur. First time natin sumali. Tayo pa nag-champion sa North Sector. Oh, palakpak naman dyan, palakpak. Woo! Napakabigat nung ginawa niya na yun, Daybird ng MacArthur. Tapos hindi na nasundan yun, kinabukasan na nasundan yung mga clock nun. Kaya talagang kami bilib na bilib sa ibon na yun. At yung ibon na yun butas-butas pa nga yun, kaya talagang nakakabilib. Bali, ang butas lang nun, dalawa. Yun, dalawa daw. Dalawa lang butas nun. Pero lahat naman nung naging karera nun, puro ismas talaga. Anong lap siya na butas, bossing? Allen. Allen Sama. Allen, tsaka ano ba yung lap natin nun sa yung Legazpi. third lap natin? Third lap. Legaspi. Oh, Legazpi. Sa Lagas. Smash yun eh. Oh. Yun ang smash din sa Legaspi. Na-late lang siya ng ng ilang oras. Pero umuwi din nung araw na yun. Kinapos lang ng konti, ano? Oo, pero nung Allen, kinabukasan siya umuwi umaga. Sa totoo lang, sobrang saya. Kasi nung dumating yung ibon na yun, di ko alam ano gagawin ko eh. Nashock ako kasi di ko ini-expect na magde-daybird dahil unang-una, napakalayo talaga nung MacArthur to Pampanga. Tapos alas 5, nagpapakain ako ng mga breeder ko dito sa baba. Biglang may lumapag. Siyempre, hindi muna ako nagsaya. Baka ako yung mga ibang ibon ko na galing karera, ngayon lang umuwi. Nung nakita ko may kulay dilaw sa magkabilang pa, yun, doon na ako nagsisigaw. Na-confirm mo na PHA, no? Oo, nagsisigaw ako. Akala nga nung ni Mrs. tsaka nung mga kapatid ko dito, may kaaway ako. Hindi ko akalain eh. Talagang iba feelings. Tapos nag-showboard kami. Tapos ito pa nga pala, yung ibon hindi ko pa kagad na-clock. Ayo, nagka-problema ka pa pala Problema sa sa clacking. Sa explain mo yung naging problema sa clacking na yun, bossing. Bali, dumating yung ibon, 1 oras na nandito, nataranta ako. Yung ibon, kinakala ko ay pumasok. Tumawag ako sa mga utol sa Manila. Baka daw wala akong load sa Mabsi. Tapos tinawagan ko yung coordinator, si Jericho. Tapos tinawagan namin si Birdie Birds. Sabi niya, mag-register ka uli. Yun nga, nung nag-register na, dala ko yung ibon kala Jericho, pumasok. Na-text namin, pumasok yung clock ko, mga alas 6 na siguro. Tapos, diretso na kami ng Angeles. Nag-showboard na kami. Si Jericho po, siya po yung Coordinator ng BBC. Ayun. Dito sa Candaba area. So, bali ginabi na pala kayo ng pag-showboard doon, ano? Oo, ginabi na kami. Para sa akin naman, kung gusto nyong pasukin tong hobby na to, unang-una, tanong nyo sa sarili nyo kung kaya nyo talaga. Kasi magastos talaga yung pagkakalapate. Hindi naman pwedeng kaya ka lang nainggan niya dahil sa mga barkada mo. Tapos pagka nandun na, titigil ka din, magkukwit ka. Wala din gastos. Tapos bloodline, number 1 talaga bloodline. Lahat naman ng gamot, mapa-local, mapa-branded, pare-pares naman yan. Ang gamot, tulong lang yan sa ibon. Parang suporta lang. Ano? Pansuporta. Number 1 talaga, bloodline. Tapos, recovery, tsaka observation. Bali si Sir Jojo kasi, tropa natin yan. Yan yung lagi nating naririnig sa kanya, yung wag mag-depend sa gamot. Talagang ano niya, yung bloodline. Yung sa recovery, yun yung lagi niya sinasabi sa akin eh. Tsaka sa mga hindi pala nakakaalam, si Sir Jojo Santos ay nung nakaraang winter sa TGRC, medyo nakakurot din yan. Kaya hindi naman siya nasisiro kahit pa paano. Tatanong ko pala, di ba kasi maaga yung loadingan sa PHA. So, anong oras ka ba umalis dito? Umalis kami dito ni Walden, 4:30. Hindi pa kumakain yung ibon nun. Wala pang kaya yung ibon. Ano naman yung pinakain mo sa ibon na yun? Pinakain ko ng yun NFA rice. Hindi, joke lang yun. Pagdating po namin sa PHA, 7 po ng umaga, kasi po yung ibon natin, hindi po sanay kumain ng ganong kaaga. Kasi ang call time natin sa PHA Clubhouse, 7 to 8.
ng umaga. Ngayon yung ibon, sinubukan ko lang po ng ano yun, mais, tsaka mani, tsaka binigyan ko lang po ng B-complex. Pwersang subo lang. Oo, Ano. kasi ayaw talaga niyang kumain kasi napakaaga. Hindi sanay ano. Hindi sanay kumain yung ibon ko ng ganun. Tsaka kinausap po yung ibon na sana umuwi at pinagbigyan naman tayo. Ayan, nadinig ka nun. So, eto nga pala si Sir, Ayan yung ano, yung- Sir Walden. Siya po yung nagpa-sticker nung kalapati na yun. Kaya, Hanggang ngayon, yung kamay, hindi ko pa hinugasan. ayan, hanggang ngayon daw, hindi pa hinuhugasan. Re-preserve ko to para sa susunod. Papakita natin sa gilid yung video kung paano niya sinasakay. Ayan po, tingnan niyo po. Ayan. Sir Jojo, tatanungin na rin kita about sa may patuka. So, ano ba pinapakain mo sa kanila? Unang-una, marami rin tayong pinagtanungan ng mga veterano sa pag-iibon. Una, nagtanong tayo kay Sir Tommy De Vera, Florante Bunag, Sir Nelson Cook, kay Linmer Tangkangko, kay Dennis Pera. Tatanong ako dyan ng mga sistema. May kinukuha ko na in-apply ko sa sistema ko. Awa naman ng Diyos, pinagbigyan tayo. Sa patuka, nagdagdag ako ng bigas. Yung sinasabi ko kaninang NFA rice, totoo yun. Bigas lang na sinasain ko dito sa bahay, tsaka konting sap, konting mais. Yun lang ang dinagdag ko sa patuka ko. Ano yung timpla mo na yan, boss? Simula ba yan ng derby o... Totally, hindi naman ako nagtitimpla. Dahil nga, ini-endorse mo yung sa TGRC na Kalapatids. Baka naman. Boss Ronald, baka naman. Yun lang ang ginamit ko. Kalapatids flyer mix, no? Oo, hinaluan ko lang ng sap tsaka konting bigas. Hindi po sponsored ng Kalapatids flyer mix yan, ha? Yan talaga ang ginagamit Yun niya. po ang ginamit ko. Kaya shoutout kanino? Shoutout ka. Shout out sa presidente ng TGRC, Boss Ronald. Baka naman. Yun. Pero mabait si Sir Ronald dahil nung Christmas party, sinuksukan ako ng 2 ibon. Yun. Hopefully, yung 2 sinuksok niya mag-champion din dito sa loob. Yung kasama ko nga palang nag-buy sticker sa PHA, wala iba si Walden. Yan, lagi kong kasama yan. Ayan, si Boss Walden. Bilang po yan. Mag-champion na rin yan sa mga susunod. Ayan. Shoutout din sa mga tropa, Boss Ben Kabigting, na pinagkatiwalaan mo ako ng champion line mo. Kay Boss Randy Pineda, kay parang Edwin Fernando, sa mga tunay na tropa, maraming salamat sa inyo. Yung kasing kulungan ko, unang-una, pakita mo. Open ako, Yan. nasa tabing bukid ako. Kaya pag napakalakas ang hangin, napakalakas ang ulan, talaga ang mga ibon ko nababasa. Ngayon, buhat nung ginawa ko, kinover ko lahat, ilagyan ko ng lona, kalinso yung harap. Bali, ang nako-open lang sa akin yung aviary para sa YB. Buhat nun, hindi na nagkakasakit yung mga ibon ko. Para sa akin, sa nakita ko, mas madaling na kukondisyon ang ibon kapag naka-close, sarado. May konting ventilation lang yung kulungan mo, makukondisyon yung ibon. Parang tao lang yan, di ba? Pag gagaling tayo sa trabaho, gusto natin magpahinga sa madilim, nare-relax tayo. Parang ganun din yung kalapate. Ang kalapate, lagi nating ituring na sarili natin kung ano ang kailangan. Ganon din naman ang hayop. So ayun, hindi lang tiyan natin ang nabusog, pati yung isip natin. Nabigyan tayo ng tip ni Sir Jojo Santos, si Mr. Daybird ng MacArthur. So hinihintay namin si Birdie Birds na dumating. So malapit na rin daw siya rito. Malapit na si Birdie Birds dito, abangan na rin natin. Let's go! Many minutes later. Tapos na ang kasiyahan, nabusog ang ating isip at nabusog ang ating tiyan. Salamat sa Daybird Champion! Shoutout ko yung nag-vlog sa akin, Duel Patawaran. Ba't? Yung mga tropa na hindi na shoutout kanina, lalo na kay Sabi Yalop na nasa Dubai, hindi natutulog, Apura Kalapate, si MM Lop Conde ng Makinabang, Baliwag, Bulacan, paring Edwin, Boss Randy Pineda, kay Sir Ben Kabigting, lahat ng tropa sa Manila. Shoutout Ting Maki. Lapi premyo eh. Saka na tayo magmaki-maki pag nandun na. So ayun, Team Maki, sa susunod na lang daw tayo magmaki-maki kapag nandyan na ang papremyo. So yun lang,
Ikaw, Boss Walden, may shoutout ka ba? Shoutout kay JJ Bigay ng Bakay Pare. Iyon, sino ba? Si Noven Rodriguez. Iyon. Ayos na, yun lang. Pwede Yun na. lang daw. So, yun lang. See you sa next vlog. Salamat sa champion, Daybird. Congrats! Bye!